Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, mga kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Bueno, pagpatuloy po natin ang ating tinatalakay tungkol dito sa impeachment trial against the Vice President Sara Duterte. Nitong mga nakarang araw ay ating pong pinag-usapan ang tungkol sa isang impeachment complaint already endorsed to the House of Representatives on the last session day of the Senate of the Philippines. Ang sabi ng ating saligang batas, if an endorsement regarding this impeachment complaint has already been received by the Senate, the Constitution provides that the Senate shall forthwith proceed with the impeachment trial. Kaya nga lamang nagkaroon ng argumento, nagkaroon ng debate tungkol dito sa pagkakasampa ng impeachment complaint sa Senado sapagkat bakit sila pipiliting kumilos agad-agad. Sa gayong ang House of Representatives naman ay mayroong sufficient time ng mga nakaraang linggo at buwan. Bakit hindi kagad inendorso ang nasabing impeachment complaint at bakit ito ay inendorso lamang 2 oras bago matapos ang huling sesyon ng mataas na kapulungan. So nagkakaroon tuloy ng debate dito. Ang sabi ng ating Senado, ang impeachment trial ay mauumpisahan na sa susunod na June 2, 2025 o kaya ay ayon sa balita kahapon ay baka ito ay maumpisa na nga right after the President Ferdinand Marcos Jr. After niya mag-deliver ng State of the Nation address o yung SONA. So kung inyo pong bibilangin mula ng isinampa o nai-refer o nai-endorso ang impeachment complaint sa Senado, lumalabas na approximately merong 5 buwan na ipaghihintay ang ating mamamayan upang masaksihan kung paano ba hahawakan ng mga senator judges ang kaso na to. Sapagkat ang involved dito sa kaso na to, maliban doon sa pananakot sa buhay ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang mga mahal sa buhay din, ay involved dito ang daang-daang milyong pisong nawawala at hindi malaman kung paano ginasta, saan napunta na ang mga public funds na to ay pinagkatiwala sa ilalim ng opisina ng Office of the Vice President maging doon sa Office of the Secretary of the Department of Education na pinamunuan ng ating Vice President noong unang 2 taon. Ito pong mga bagay na to ay hindi na ipaliwanag dyan sa House of Representatives. So kung talakayin na lang natin dito yung banta sa buhay ng ating presidente dahil naririnig natin sa ilang komentaryo at deklarasyon mula dyan sa mataas na kapulungan na hindi dapat ganun bigyan ng importansya o espesyal na atensyon itong impeachment complaint na to sapagkat pwede naman talakayin to pagkatapos ng midterm election. Pero sa ganang akin at sa mga nakakausap ko din mga ibang abogado, sinasabi nila na may sense of urgency dito. Isa sa mga dahilan ay isa sa mga nilalaman ng impeachment complaint ay merong banta sa buhay ng presidente. Balikan natin yung ating mga usapin tungkol doon sa threat against the life of the president. Ang sabi po ng ibang mga opisyal ng gobyerno, ang banta po sa buhay ng ating Pangulo is a threat against the national security. Yan po ba ay hindi dapat bigyan ng importansya? Yan po ba ay hindi dapat bigyan ng priority ng ating mataas na kapulungan? The threat against the life of the president is a threat against the national security. Pangalawa, yung mga yung mga public funds na hindi maipaliwanag kung saan napunta, paano ginasta, saan dinala. At binigyan naman ng pagkakataon, pursuant to the principle of due process of law, pero hindi nagsipunta dyan sa mababang kapulungan during the investigation in aid of legislation. Ngayon ay dinidemanda na. Ngayon ay naisampa na sa mataas na kapulungan. Bakit hindi bigyan ng priority? Bakit hindi bigyan ng importansya? Hindi ba importante pag-usapan to try and decide a case that is about the threat against the life of the president?
the threat against the national security, the missing public funds worth hundreds and hundreds of millions of pesos. Ito ba ay hindi importante para sa ating mataas na kapulungan? Ito ba ay hindi dapat bigyan ng prioridad? At dapat ipagpaliban muna at umpisahan ang pagdinig sa darating na Hunyo or right after the State of the Nation address of the President of the Republic of the Philippines, si Ferdinand Marcos Jr. Aba, ito po ay nakakabahala. While the Senate does have the sole power to try and decide all impeachment cases, yung indefinite delays na ating nasasaksihan ngayon, hindi natin malaman kung kailan talaga uumpisahan. Ito ay nagre-raise ng serious concern about the effectiveness of the checks and balances in the government. Katulad nga na sinabi ko kanina, the Senate does have the sole power to try and decide all impeachment cases. On the other hand, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. And this power is very essential to hold the executive branch accountable to the people. So, napaka-importante niyan. So, if the Senate will delay the impeachment trial, that would serve as a roadblock to the House actions. Kasi kung pababayaan nila yan, yung kapangyarihan ng ating mababang kapulungan will become meaningless if the Senate will simply ignore or stall the impeachment process. Alam niyo po yung patuloy na pag-delay sa impeachment trial, napakalakas ng impact nito sa checks and balances principle. Alam niyo yung impeachment process, ito po ay susi upang masiguro yung accountability ng mga executive officials, lalong-lalo na yung mga impeachable officials na yan, no? At ang impeachment process ay isinasagawa upang ipahinto or pigilan ang patuloy na pang-aabuso ng mga opisyales ng ating pamahalaan kung ipagpapatuloy natin. Ang delay sa impeachment trial, ito ay mangangahulugan na mapapabayaan natin. We will be leaving these executive officials na gumagawa ng kamalian sa ating pamahalaan as unchecked. And this will undermine the system of checks and balances. Alam niyo po yung patuloy na pagpapaliban ng Senate impeachment trial ay nagre-raise ng very serious concern about the effectiveness of the impeachment process and the effectiveness of the balance of power within the government. While the Senate has the discretion, kung may discretion nga, in handling impeachment trials, it has the duty and the obligation to ensure the accountability of the executive official or officials charged with impeachment complaint. And they have the duty and the obligation to protect public interests, which requires careful consideration of the potential consequences of excessive delays. May mandato ang ating Senado na kumilos within reasonable period of time. Hindi naman natin sinasabi na noong last day of filing or endorsing the impeachment complaint sa inyo ay agad-agad yung araw na yun ay mag-schedule, magpadala ng summons doon sa mga respondents. Hindi naman ganon. You are only required to act within reasonable period of time, within February or within the first 2 weeks or first week of March of 2025. Pero hindi yung pagintayin ang ating mga mamamayan ng 5 buwan upang simulan ang paglilitis laban sa incumbent Vice President na si Sara Duterte.